Pero ito guys, hindi ka nito bibitawan. Especially kung kayo pa, no, in a relationship pa kayo guys. Hindi pa kayo naghihiwalay talaga. Hindi ka bibitawan itong person mo. Hindi ka niya basta-basta i-let go. Pero hindi rin siya makakapagbigay ng mga demands mo na 100%, no? Sure yun, na parang hindi niya, he or she will try their best para sa'yo. Pero, hindi niya kayang ibigay yung 100%. So, parang take it or leave it. Pero hindi ka niya hahayaan na basta-basta mawala sa kanya. Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagatang episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So titingnan natin yung nararamdaman ng inyong partner o specific person. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, pwedeng positive, negative, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles guys. So, if hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Unahin natin tong deck na to. Tingnan natin yung mga emosyon na nakapaloob sa inyo, guys. Merong stress, no, sa relationship. Pwedeng stress ka, pwedeng stress siya. Pero, lumalabas yung stress, guys, kapag ka super negative yung mga nangyayari sa relationship and nag-i-spiral dun sa sitwasyon na yon. Doon nagsisimula yung stress, mga kapiksi. So, merong strain, under pressure, napapressure kayo, parang hindi nyo alam yung gagawin nyo, nagugulumihanan, ganyan, naguguluhan, pwedeng meron din confusion, halo-halo kapag stress kasi, parang halo-halong emosyon yan, guys, na parang gusto nyo na lang magbuntong hininga, tapos gusto nyo na lang matapos na. Meron ding embarrassed dito, mga kapiksi. So, nahihiya. Kung sino man yung nakagawa ng hindi maganda sa inyo, guys. Kung ikaw yung hindi nakagawa ng hindi maganda sa kanya, nahiya ka sa kanya. Kung siya naman yung nakagawa ng hindi maganda sa'yo, nahiya siya sa'yo. But, definitely, or pwedeng merong ginawa, something na nakakahiya. Parang nabulgar, no? Nabulgar yung kanyang intention, mga kapiksi. Okay? And then, meron namang grateful. So, ito guys, yung grateful, parang, let's say for example, nalaman nyo itong bagay na to, parang grateful kayo na nabulgar sa inyo, no? Let's say for example, may sekreto siya na tinatago. For the long time, nagmukha pala kayong tanga, pero after mabunyag yon, parang feeling mo grateful ka, nagpapasalamat ka kasi kahit paano nalaman mo yung totoo, hindi ka na nagmumukhang tanga, something like that, mga kapiksi. Pero nararamdaman din natin dito na kahit na may mga problema kayo sa relationship, grateful pa rin kayo, nagpapasalamat pa rin kayo for the lesson, for the time, for the effort, for the love, diba? Kasi lahat yon bahagi ng memories nyo, ng experience nyo. And somehow, meron ka din namang na-benefit doon, no? Hindi lang, sa relationship naman guys, hindi lang puro iyak, hindi lang puro sama ng loob. Syempre sa simula, nandun din yung pagmamahal. So, at least be grateful. Bago pa kayo nagkaroon ng problema, di ba? Be grateful dun sa mga memories that you built together with this person, mga kapiksi. Okay? Right. So, comment down below, Sagittarius, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga emosyon na yan. Tingnan natin yung dito, guys, yung nararamdaman ng person nyo. So, shuffle natin to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong promo ngayong November. Magbibigay tayo ng 500 pesos na discount until November 30. Kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit na mga jowa nyo guys. 20% discount naman yan until November 30. Kaya mag-avail na kayo mga kapiksi. So, Sagittarius guys, kayo ay represent ng King of Wands sa ating spread. Ito yung ating feelings, energy. Meron ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, at saka air sign, Aquarius, Gemini, Libra. So, for some of you, pwedeng may mga ganyang signs yung person mo sa kanilang natal chart or kayo din. And dito guys, nakikita natin na merong katalo. May kalaban kayo dun sa relationship, yung pera or yung negosyo or yung trabaho. Kasi for some of you guys, parang hindi kayo napapriority or napaprioritize ng person nyo, no? And yun yung kinaka-stress nung iba sa inyo. Kasi itong person nyo, parang ang priority niya right now is more on financial goals niya, yung mga financial objectives niya mga kapiksi, kung gusto niyang yumaman, umunlad, umasenso, magnegosyo, magtrabaho, career goals, especially kung career-oriented yung person nyo. Pag career-oriented kasi, definitely, masipag sa trabaho yung mga yan. And, kumbaga parang sasamantalahin nila lahat ng pagkakataon para ma-promote, ganyan-ganyan. May mga times na nag-overtime yan sa trabaho nila. Gumagawa ng mga additional tasks, no, para ma-promote sila sa trabaho, sasamantalahin yung mga seminars and events, ganyan. And for some of you, parang feeling nyo guys, hindi kayo nawawala ng oras sa inyo yung person nyo, and yun yung very stressful or nagbibigay sa inyo ng stress mga kapiksi, okay? And for some of you, parang hindi nyo matali. Well, hindi nyo naman kailangan talaga itali sila mga kapiksi. Kasi parang meron silang, they want to enjoy yung sense of freedom nila mga kapiksi. Ayaw nila ng pinakikialaman sila. Comment down below, no? Ayaw nila ng pinakikialaman sila sa gusto nila personally. Kung gusto nila magtrabaho or magnegosyo, parang hindi nyo sila mapipigilan guys, no? Kahit na may relasyon pa kayo. And sabi ko nga sa inyo, yun yung priority nila kesa dun sa love, kesa dun sa relationship. But it doesn't mean na hindi nila kayo mahal. For some of them, they're trying to balance it. Ginagawa nila yung best effort nila para i-balance yung oras at panahon nila between you at saka dun sa trabaho nila or pinagkakakitaan nila. Pero mas matimbang pa rin talaga yung oras nila doon kaysa sa inyo. Kasi they know na maiintindihan mo sila. Especially kung para sa inyo yung ginagawa nila. Pero na i-ignore nila yung inyong mga emotional needs mga kapiksi. Kaya kayo na-stress and kaya kayo nag-emo. Especially kung LDR kayo, kasi syempre pag LDR mas mahirap dahil communication lang. Sometimes baka hindi pa siya nakakapag-reply sa inyo. Okay? Pero yung person mo, parang gusto rin naman niya na i-save yung relationship nyo, mga kapiksi. And parang gusto niya na maintindihan mo siya kung maiintindihan mo siya. Okay? So, ganun guys. Parang hinihiling niya na sana maintindihan mo siya sa kanyang mga financial and personal goals. And para sa akin naman, I don't see anything wrong with this as long as nag-uusap kayo guys, no? Kumbaga parang ipaalam mo sa kanya kung ano yung mga needs mo, kasi kailangan kayo magkaroon ng communication guys. May needs ka, may needs siya, di ba? So ipaalam mo sa kanya na yung mga demands mo. Tapos itanong mo rin sa kanya kung ano yung setup, 'di ba? Para mag-meet kayo. Mga kapiksi. Pero ito guys, hindi ka nito bibitawan, especially kung kayo pa, no, in a relationship pa kayo guys, hindi pa kayo naghihiwalay talaga. Hindi ka bibitawan itong person mo, hindi kanya basta-basta i-let go. Pero hindi rin siya makakapagbigay ng mga demands mo na 100%, no? Sure yun, na parang hindi niya, he or she will try their best para sa'yo, pero hindi niya kayang ibigay yung 100%. So, parang take it or leave it. Pero hindi kanya hahayaan na basta-basta mawala sa kanya. And kapag ka naman siya ay nag-iisa mga kapiksi,
balisa naman siya sa kaiisip sa'yo. Marami siyang iniisip tungkol sa relasyon nyo, pero hindi niya yun sinasabi sa'yo. Parang hindi niya binibring up kasi ayaw niya ng away, ayaw niya ng gulo, lalo na busy naman siya sa trabaho niya. Kumbaga ayaw niya nang idagdag sa sakit ng ulo niya, or ayaw niyang idagdag yung pressure dun sa kanya, yung sa relasyon nyo. Lalo na kung hindi naman masyadong maganda yung status ng trabaho niya or ng negosyo niya, kasi ini-effortan niya yun. So, yeah, itong stress na to guys, feeling ko hindi ito sa'yo. Parang feeling ko this is more on them, mga kapiksi, na stress na siya sa work niya or sa trabaho niya or sa negosyo niya, whatever. Tapos nadadagdag pa yung stress dun sa relationship niyo. Pero, ito din guys, yung nakita natin na energy ng embarrass, nahihiya. Ito yung nahihiya sa'yo kasi yun nga yung sinabi ko na parang hindi niya kayang ibigay sa'yo yung 100% ng demands mo, mga kapiksi. Okay? Hindi kanya kayang bitawan, pero hindi niya rin kayang ibigay yung 100% ng kaya niya sa iyo. So, sana naintindihan mo. Depende. This will not resonate with all, mga kapiksi. Pero, sabi ko nga guys, nasa pag-uusap lang yan. Kailangan nyo magkaintindihan, di ba? Kung ano yung gusto mo, ano yung gusto niya. Meet kayo halfway, dapat balance and paminsan-minsan pagbigyan mo siya, paminsan-minsan pagbigyan ka niya, di ba? Para palaging happy, mga kapisi. Alright? Okay, so comment down below kung nakaka-resonate kayo dito, mga kapigsi, no? And feeling mo hindi kanya priority, pwede nyo guys pakinggan yung pampawala ng balakid, subliminal. Tapos, always listen dun sa pampabalisa at saka pampamis, para kahit na hindi kayo masyado nag-uusap or nagkikita, mga kapiksi, you are always on their mind. Hindi kanya makakalimutan. Okay? Alright. Sure yun, guys. Sure yun. Kahit na hindi nyo sila nakakausap, basta pinakinggan nyo yung pampabalisa at saka pampamis, talagang palagi kayo nasa isip nila, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dito sa reading na to. Ito yung ating 2025 kapalaran guys, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, and ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.